Hindi ko inakala, sa edad kong ito, na ang sarili kong anak at manugang pa ang magtatangkang kumuha ng lahat sa akin. Ang bahay na ito. Ang lupain ng aming mga ninuno. Pati ang pinaghirapan kong ipon, halos 50 milyong piso. Ipinagtapat niya sa akin ang kanilang planong palabasin akong baliw. Doon ko naramdaman ang tunay na galit ay hindi sumisigaw, kundi nananahimik at naghihintay. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Maria Elena Cruz. Ngayon, lagpas na ako sa 60. Akala ko noon, basta mapalaki ko lang ng maayos ang aking anak, wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Ngunit dumating ang isang araw, kung saan napagtanto ko, may mga bagay na, hindi porket binigay mo, ay babalik sa iyo. Hindi ko na makakalimutan ang araw na iyon. Ang sikat ng araw sa labas ay tila walang pakialam sa lamig sa loob ng silid-aralan ni Ricardo. Nakaupo siya sa likuran ng malaking mesang kahoy, ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Sa harap niya, nakalatag ang isang manipis na papel. Divorce papers. Pirmahan mo na, Maria Elena, malamig niyang sabi. Walang emosyon. Walang paki. Wala nang patutunguhan ito. 3 taon. 3 taon ng pag-asa, pagmamahal at pagtitiis. Ngayon, gusto na niyang tapusin. Ang puso ko ay kumirot, ngunit hindi ako nagsalita. Tumingin ako sa papel. Nakita ko ang pangalan ko, Maria Elena Cruz. At ang pangalan niya, Ricardo Reyes. Ang pangalan ng aking asawa. Kinuha ko ang ballpen. Ang aking kamay na dati nanginginig sa takot, ngayon ay matatag. 1, 2, 3. Pinirmahan ko. Walang pag-aalangan. Walang tanong. Isinulat ko ang pangalan ko ng malinaw. Nagulat si Ricardo. Nakita ko sa kanyang mata ang bahagyang pagkabigla. Inaasahan siguro niya ang pagmamakaawa ko, ang pagluha ko. Ngunit wala. Tahimik lang ako. Ang wakas ng ating kasal ay simula pa lamang ng iyong pagbagsak, Ricardo. Ibinulong ko iyan sa sarili ko. Isang pangako. Hindi sa kanya, kundi sa akin. Nabalik ang aking alaala. 3 taon na ang nakalipas. Ang araw ng aming kasal. Ang pangarap na buhay sa Quezon City. Ang malaking mansyon na ito. Akala ko noon, ito na ang simula ng aking happily ever after. Pero sa loob ng bahay na ito, ako pala ay isang manika lang. Isang manika na nakadisplay sa isang magandang kabinet, walang kaluluwa at napakadaling mabasag. Ang mga pinto ay palaging nakakandado. Ang aking mga pangarap ay unti-unting namatay. Isang tahimik na pagkakakulong. Iyon ang naging buhay ko. Isang buhay na walang tinig, walang halaga, hindi ko malilimutan ang 3 anibersaryo ng aming kasal. Nag-iisa ako, nakaupo sa harap ng isang marangyang hapagkainan. Mahaba nang lumamig ang mga pagkain. Patay na ang mga kandila, nag-iwan lang ng kalat-kalat na wax sa puting-puting mantel. Parang mga pangit na peklat. Buong hapon kong inihanda ang mga paborito ni Ricardo. Mga sariwang seafood, jamon iberico at masarap na alak. Nag-iisip ako noon na kahit papaano, sa gabing iyon, magiging espesyal kami. Ngunit 12:00 na. Minsan pa, huli na naman siya. Narinig ko ang mahina ngunit malinaw na tunog ng susi na umiikot sa kandado ng lumang bakal na gate. Napabalikwas ako. Dali-dali kong inayos ang gusot ng aking sutlang damit. Pinilit kong humiti, ang ngiting daan-daang beses ko nang pinraktis sa salamin. Pumasok si Ricardo. Ang malakas na amoy ng alak ay bumungad agad sa akin. Hindi pa man niya natatanggal ang kanyang sapatos. Ang kurbata niya ay tabingi. Ang kanyang damit, bukas ang 2 buton sa itaas. Ang kanyang mukha ay namumula sa kalasingan. Sandali niyang tinignan ang hapagkainan. Isang sulyap lang.
Hindi nagtagal. Pagkatapos, ibinagsak niya ang kanyang maleta sa sofa. Gising ka pa. Bakit pa kailangan ang dramang ito? Nanginginig ang kanyang tinig. Halatang naiinis. Kumurot ang puso ko. Ngunit ang aking mga kamay, sanay na sa gawain, ay agad na naghanda ng baso ng tubig na may lemon at asin. Inabot ko iyon sa kanya. Ininom niya ito ng isang lagok na tila may biglang naalala. Inabot niya ang kanyang bulsa. Kinuha niya ang isang maliit, gusot na karton na kahon. Inihagis niya iyon sa mesa. Oh, ito. Para hindi mo masabing nakalimutan ko. Chick kahon Effie, regalo. Iniwan niya ako roon. Nagmamadaling umakyat. Hindi man lang ako tinignan. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang kahon. Sa loob, isang kulay pulang-pula na sutlang nightgown. Hindi maganda ang disenyo. Mura. At ang pinaka-nakakagulat, ang sukat. Ako, 165 sentimetro ang taas, 54 kilo ang timbang. Palagi akong large. 3 taon na kaming kasal. Hindi niya alam ang sukat ko. O kaya, binili niya ito para sa iba. At naidaan lang niya sa akin. Mumunguya ako ng mapait na lalamunan. Tahimik akong nagsimulang magligpit ng mga pinggan. Nang dalhin ko ang basket ng maruming damit ni Ricardo sa labahan, isang profesional na ugali ng isang maingat na asawa ang pumalit sa akin. Kinuha ko ang kanyang puting kamisa. Nais kong kusutin ang kwelyo bago ilagay sa washing machine. Ang pabango. Hindi ito ang amoy ng pabango na palagi kong ginagamit. Hindi rin ito ang pabango ni Ricardo. Ito ay isang matamis, matapang at nakalalasing na amoy. Ang uri ng mamahaling pabango, ngunit mapanukso. Amoy ng Chanel No. 5, halos sa powder ng makeup. Huminto ang aking kamay sa ere. Sa ilalim ng neon light sa labahan, isang malabong orange red na mansa ang malinaw na lumitaw sa gilid ng kwelyo. Nakatago sa isang tupi. Sinubukan itong punasan ng kung sino, ngunit ang bakas ng kulay ay nanatili sa mga hibla ng dekalidad na cotton. Tila ng iinis. Lumabo ang aking paningin. Malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking katawan. Para akong binuhusan ng isang balde ng nagyielong tubig sa gitna ng taglamig. Binaligtad ko ang bulsa ng kanyang pantalon. Umaasa ako na walang makita. Ngunit ang kapalaran ay malupit. Isang maliit, gusot na papel ang nahulog sa sahig. Ito ay isang resibo mula sa isang mamahaling tindahan ng alahas sa Ayala Avenue. Kwintas ng brilyante. Eternal Tear Collection. Presyo, 250,000 yen. Petsa at oras, 7 oras 30 minuto ng gabing iyon. 250,000 yen. Halaga na kayang itustos ang buong bahay na ito sa loob ng 3 buwan. Tiningnan ko ang resibo. Pagkatapos ay ang maling sukat na nightgown na nakalapag sa ibabaw ng washing machine. Sa label, nakikita pa ang presyo sa isang dilaw na sticker, 750. Ang tunog ng tubig na umaagos sa shower sa itaas ay umalingaw-ngaw. Parang nang uuyam na tawa. Nanatili ako roon, mahigpit na hawak ang resibo. Bumaon ang aking kuko sa aking palad. Hindi ako nakaramdam ng sakit. Tanging isang matinding pagduduwal ang umakyat sa aking lalamunan. Kinabukasan, abala ako sa kusina, naghahanda ng almusal. May biglang kumatok sa pinto. Hindi ito isang magalang nakatok, kundi tuloy-tuloy, mapilit at mapag-utos. Mabilis kong pinunasan ang aking mga kamay sa apron at tumakbo upang buksan ang pinto. Nakatayo sa harap ko si Aling Carmen, ang aking biyenan. Nakasuot siya ng isang makintab na sutlang kasuotan, may disenyong malalaking punis. Puno siya ng mga bag ng produkto mula sa probinsya. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, may isang napakabatang babae. Maputing-maputi ang balat. Malaki at bilog ang mga mata.
puno ng inosenteng awa. Nanay, bakit hindi po kayo nagpasabi na darating kayo? Pinapunta ko sana ang driver upang sunduin kayo. Sinubukan kong panatilihin ang isang magiliw na tono. Bumuntong hininga si Aling Carmen. Itinulak niya ako patagilid at pumasok nang hindi man lang ako tininitigan. Kung hihintayin pa kitang sunduin, baka mamamatay na ako sa katandaan sa istasyon ng bus. Umalis ka nga, pinagpapawisan ako sa init ng araw na ito. Ang batang babae sa likuran niya ay yumuko at bumati ng mahina. Magandang araw po, madam. Nang makarating kami sa sala, bumagsak si Aling Carmen sa sofa. Mahina siyang nagpaypay. Itinuro niya ang babae na mahiyain pa ring nakatayo sa isang sulok. Ito si Carla, anak ng malayong pinsan ko sa probinsya. Nagpunta siya sa Maynila para ipagamot ang problema sa tiyan at maghanap na rin ng trabaho. Napakalaki ng bahay na ito at wala pa rin kayong mga anak. Dito na lang siya tumira para magkaroon naman ng kaunting saya. Napakabait na bata at mas masipag pa kaysa sa lahat ng tamad na katulong. Naiwan akong nakatayo na patitig. Mayroong isang hindi nakasulat na tuntunin sa bahay na ito. Hindi tinatanggap ang mga estranghero. Ngayon, bigla na lang niya akong dinalhan ng isang estranghero at pinilit akong tanggapin siya. Nanay, sa tingin ko, hindi ito angkop. Abulala si Ricardo sa trabaho. At ako di. At ikaw, ano? Agad akong pinutol ni Aling Carmen. Namimilog ang kanyang mga mata. Matinis ang kanyang tinig. Ang bahay na ito ay binili ng anak ko sa sarili niyang pera. Ako ang nanay niya at may karapatan akong magpasya kung sino ang titira dito. Huwag kang masyadong makasarili at makitid ang isip. Hindi nakakapagtaka na pinarurusahan ka ng Diyos na hindi magkaroon ng mga anak. Ang kanyang mga salita ay parang isang balde ng kumukulong tubig na ibinuhos sa aking mukha. Sa loob ng 3 taon, ang usapin tungkol sa mga anak ay isang bukas na sugat sa aking puso. At palagi niyang alam kung paano lagyan ng asin ang sugat na iyon sa pinakamasakit na paraan. Tamang-tama, bumaba si Ricardo sa hagdan. Maayos na maayos sa kanyang business attire. Nang makita si Carla, sandaling nanatili ang kanyang tingin. Isang kakaibang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata bago ito nawala. Carla ay nag-angat ng tingin, namula ang kanyang pisngi at yumuko ng mahiyain. Magandang araw po, Sir Ricardo. Ah, nanay, kararating niyo lang. Hindi pinansin ni Ricardo ang pagkalito ko. Dumiretso siya sa kanyang ina. Pabayaan niyo na lang siyang manatili. Sa totoo lang, kulang tayo sa tao para sa paglilinis. Carla, magpakatino ka sa bahay na ito. At ganoon nga, opisyal na pumasok si Carla sa buhay ko. Hindi siya kasing inosente at probinsyana tulad ng akala ko sa simula. Sa loob lamang ng 2 araw, kabisado na niya ang routine ni Ricardo. Gumising siya ng mas maaga kaysa sa akin upang ihanda ang kape ayon sa gusto niya. Maikling kape lang sa basong kristal. Isang detalye na inabot sa akin ng buwan bago ko matandaan. Sa hapunan, patuloy niyang sinasalinan ng pagkain si Ricardo. Nagkukwento siya ng nakakatawang anekdota. Nagpapatawa kay Aling Carmen. At nagbibigay ng pabor kay Ricardo. Ako, nakaupo sa dulo ng mesa, kinakain ang aking pagkain. Parang dayami. Bigla, ako ay naging estranghero sa sarili kong bahay. Sa 3 gabi na nanatili si Carla, nagising ako ng 2:00 ng umaga. Dry ang aking lalamunan. Tiningnan ko sa tabi ko. Walang tao sa lugar ni Ricardo. Malamig ang kumot. Sigurado akong bumaba siya sa opisina upang magyosi, tulad ng dati, naisip ko. Tahimik akong bumaba sa hagdan, patungo sa kusina para kumuha ng tubig. Ang bahay ay balot sa malalim na dilim. Tanging ang mahinang sinag ng buwan lamang ang pumapasok sa bintana. Malapit sa pinto ng kusina, huminto ang aking mga yapak. Narinig ko ang mga bulong. Ang kaluskos ng damit. At pigil na pagtawa.
Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Pinigilan ko ang aking hininga. Idinikit ko ang aking sarili sa dingding. Dahan-dahan kong sinilip. Sa ilalim ng malabong ilaw ng nakabukas na refrigerator, 2 anino ang nagsasapawan. Isang matangkad na lalaki. Yumayakap sa baywang ng isang maliit na babae. Ang mga kamay ng babae ay gumagapang sa ilalim ng kamisan ng lalaki, hinahaplos ang kanyang likod. Si Ricardo at si Carla. Umakyat ang dugo sa aking ulo. Nabingi ako. Iniunat ko ang aking kamay. Pinindot ang switch ng ilaw. Click! Binaha ng fluorescent light ang silid. Nagsipaglayuan sila agad. Parang nakuryente. Si Carla, maputla na parang multo, dali-daling inayos ang kanyang manipis na nightgown na nadulas sa isang balikat. Si Ricardo, namumula ang mukha, mabilis na nakabawi. Sumigaw siya sa. Kinabukasan, ang kapaligiran sa bahay ay mabigat. Hindi ko maintindihan ang tingin ni Ricardo sa akin. Ang tingin ni Carla. At ang katahimikan ni Aling Carmen. Mayroon akong mensahe mula sa insurance company ni Aling Carmen. Paalala, malapit nang mag-expire ang bayad sa quarterly premium. 500,000 piso. Bumuntong hininga ako. Pumasok ako sa aming kwarto. Inalis ko ang painting ng tanawin na nakasabit sa dingding. Sa likod niyon, ang nakatagong safe. Dito ko inilalagay ang aking dote. 5 maliliit na gold bar na ibinigay sa akin ni nanay bago siya pumanaw. Kasama ang pera na naipon ko mula sa aking mga accounting side jobs. Pinaikot ko ang dial, sinusunod ang kombinasyong kabisado ko na. Ang araw ng aming kasal. Click! Bumukas ang mabigat na pinto ng safe. Inabot ko ang aking kamay sa loob. Kung saan ko palaging inilalagay ang pulang velvet na kahon ng ginto. Ngunit ang aking mga daliri ay humipo lamang sa isang malamig at walang laman na espasyo. Wala. Nataranta ako. Kinuha ko ang lahat ng dokumento, titulo at insurance policies. Sinindihan ko ang flashlight ng aking cellphone. Iniilawan ang bawat sulok. Wala. Ang 5 gold bar at ang 500,000 piso na kinuha ko sa bangko noong nakaraang linggo ay naglaho ng walang bakas. Lumambot ang aking mga tuhod. Bumagsak ako sa sahig. Umiikot ang aking ulo. 2 tao lang ang nakakaalam ng kombinasyon ng safe na iyon. Ako at si Ricardo. Mabilis akong bumaba sa hagdan. Hawak-hawak pa rin ang walang laman na velvet na kahon. Ang aking tinig ay basag. Ricardo, nasaan si Ricardo? Nasa sala si Ricardo, umiinom ng kape kasama si Aling Carmen. Nang makita niya akong bumaba ng ganito kaabalang, kinunot niya ang kanyang noo, nainis. Ano ang mga sigaw na iyan ng maaga pa? Magkaroon ka nga ng kaunting kaayusan. Ang ginto. Nasaan ang ginto ko? Ang 5 gold bar at ang 500,000 piso mula sa safe ay nawala. Ibinagsak ko ang walang laman na kahon sa mesa. Dumaloy ang luha mula sa aking mga mata. Kinuha ni Ricardo ang kahon. Sinuri niya. Ngumisi siya. Nawala. Nagbibiro ka ba? Nasa kwarto natin ang safe. Nasa iyo ang susi at alam mo ang kombinasyon. Anong magnanakaw ang makakapasok doon? Ikaw at ako lang ang nakakaalam ng kombinasyon. Saan mo inilagay ang pera? Ibalik mo. Ito ang pera na iniwan ni nanay para sa aking pagtanda. Sumigaw ako, hinawakan siya sa braso. Biglang tumayo si Aling Carmen. Inalis niya ang aking kamay at itinuro ako sa mukha. Walang hiya. Naglakas loob kang akusahan ang iyong asawa ng pagnanakaw. Si Ricardo ay direktor ng isang kumpanya. Sobra-sobra ang pera niya. Para saan pa ang 4 na sentimo mo? Ngunit nawala nga. Kung hindi siya, sino ang may gawa? Tumayo si Ricardo, walang ekspresyon ang mukha.
Tinitigan niya ako. Isang halo ng awa at pang-uyam. Maria Elena, nitong huli, nakikita kitang kakaiba. Kahapon, nakakakita ka ng multo. Ngayon naman, nawawalan ka ng pera. Hindi mo ba naaalala na noong nakaraang linggo, isinuot mo ang iyong ginto sa kasal ni Lisa at pagkatapos ay nakalimutan mo kung saan mo inilagay? O kaya, ibinigay mo ang pera sa isang pyramid scam at ngayon ay nag-iingay ka dito. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko. Tama na. Sumigaw si Ricardo, pinalo ang mesa ng malakas. Tigilan mo na ang pagdrama. Magpatingin ka sa doktor. Sa tingin ko, may problema ka sa pag-iisip. Buong araw puro paranoia. Ngayon, may amnesia ka pa. Napipi ako. Tinitignan ko silang dalawa. Ang isa ay naghahanda ng daan, ang isa naman ay nagtatapos. Ginagawa nila akong biktima. Isang baliw na paranoid. Ang kahihiyan ay bumabalot sa akin. Hindi ako makapagsalita. Mula sa kusina, lumabas si Carla. May dalang tray ng prutas. Dahan-dahan siyang dumaan sa tabi ko. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na tumagal lang ng isang saglit. Ngunit sapat na upang lamigin ang aking dugo. Hindi ito ngiti ng isang inosenteng probinsyana, kundi ng isang makamandag na ahas. Pumalakpak si Aling Carmen at nagsalita na parang sa hangin lang, ngunit siguradong narinig ko. Isang babae na hindi marunong mag-alaga ng kanyang mga gamit at may mahinang memorya. Natural lang na magsawa ang kanyang asawa at maghanap ng iba. Ganyan ang buhay. Sino ang sisisihin? Tiningnan ko si Carla na malambing na nagsasalin ng hiwa ng mansanas kay Ricardo. Pagkatapos ay si Aling Carmen na nakangiti ng may kasiyahan. Isang nakakapanindig balahibong pakiramdam ang dumaloy sa akin. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang bitag. At ako, nasa gitna, kinagabihan, sa hapunan, hindi makayanan ang tensyon. Ikinuha ko sila ng pagkain. Kasama ang isang plato ng bacalao, Illa Vizcana na dating paborito ni Ricardo. Nang ilagay ko ang plato sa mesa, kumalat ang malakas na amoy ng isda sa buong silid kainan. Uff! Biglang tinakpan ni Carla ang kanyang bibig. Maputla ang kanyang mukha. Dali-dali siyang tumakbo sa banyo upang sumuka. Ang tunog ng kanyang pagsusuka ay nakapanlulumo. Ang mga mata ni Aling Carmen ay lumiwanag. Para silang mga headlight ng kotse. Binitawan niya ang kanyang kubyertos sa mesa. Tumakbo siya sa banyo, sinasaktan ang likod ni Carla. Sinasabi ng may pananabik, Diyos ko, anong nangyayari sa iyo, anak? Baka may magandang balita tayo. Naiwan si Ricardo. Hindi gumagalaw. Nakabitin sa ere ang kanyang tinidor. Ngunit malinaw kong nakita ang isang ngiti ng pagmamayabang na sumilay sa kanyang labi. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Aling Carmen mula sa banyo. Akay-akay si Carla. Ginagamot siya na parang isang mamahaling bagay. Si Carla ay nakasandal sa kanya. Mahiyain ang pagkakasandal ng kanyang ulo. Ang isang kamay ay nakadapo sa kanyang tiyan. Maria Elena! Sumigaw si Aling Carmen. Napaigtad ako. Anong klaseng isda ang niluto mo na ganyan ang amoy? Gusto mo bang lasunin ang aking apo? Itapon mo lahat ngayon din. Naiwan akong nakatulala. Apo, ano ang sinasabi mo, nanay? Buntis si Carla. Aba, syempre. Ang mga sintomas na ito ay pagduduwal sa pagbubuntis. Napakalinaw. Napakaswerte ng ating pamilya. Tumawa ng malakas si Aling Carmen. Ganap na nakalimutan ang presensya ng kanyang legal na manugang. Ako. Nanatili akong nakatayo, nakapako. Ngunit kanino ang anak? Tanong ko, tuyo ang aking boses. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Sinulyapan ako ni Aling Carmen. Umubo siya.
Kanino man, hindi iyon ang iyong pakialam. Siya ang aking espesyal na bisita sa bahay na ito. At dapat mo siyang alagaan ng maayos. Pumunta ka sa kusina ngayon din ihanda mo siya ng lutong bahay na sabaw ng manok upang lumakas siya. Dali! Mahigpit kong hinawakan ang gilid ng mesa. Bumaon ang aking kuko sa kahoy. Nanay, hindi po ako utusan. May manang Rosa tayo para doon. Bakit hindi niyo po siya utusan? Bukod pa rito, hindi pa nga natin alam kung kanino siya buntis. Bakit kailangan ko siyang pagsilbihan? Plak! Isang brutal na sampal ang tumama sa aking kaliwang pisngi. Napakalakas. Nabaluktot ako. Bumagsak ako sa gilid ng mesa. Umalingaw-ngaw ang aking mga tainga. Isang amoy ng bakal. Dugo. Puno ang aking bibig. Nag-angat ako ng tingin, nakatulala kay Ricardo. Ang kanyang kamay ay nakabitin pa rin sa ere. Nanginginig sa lakas ng sampal. Tumahimik ka. Sumigaw siya. Puno ng dugo ang kanyang mga mata. Tinitignan ako na parang gusto niya akong lamunin ng buhay. Kung may sinabi si nanay na gawin mo lang. Nakatira ka sa bahay na ito na parang reyna, at dahil hindi ka makapagbigay ng anak, magkaroon ka man lang ng disenteng paglilingkod sa kayang magbigay. Huwag mo akong galitin. Si Manang Rosa, ang katulong na nasa isang sulok ng kusina, ay tinakpan ang kanyang bibig. Takot na takot. Hindi man lang naglakas loob na magsalita. Si Carla ay yumakap sa kandungan ni Aling Carmen. May luha ng buwaya sa kanyang mga mata. Ricardo, huwag mo siyang saktan, kasalanan ko. Wala kang dapat ipagpaumanhin, putol ni Ricardo. Pagkatapos, humarap siya sa akin. Hinawakan niya ang aking buhok. Hinilan niya ang aking ulo pabalik. Pinilit niya akong tumingin sa kanyang mukha. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tainga. Ibuhin niya ang bawat salita. Malamig at malupit. Parang nagmula sa impyerno. Makinig ka ng mabuti, Maria Elena. Isa kang baog na puno. Kung hindi ka makakapag-anak, hayaan mong ang iba ang gumawa para sa iyo. Ang sanggol na nasa sinapupunan niya ay anak ko. Kung matalino ka, makontento ka na sa pagiging ginang ng bahay. Kung hindi, itatapon kita sa kalye. Mamumuhay kang kasama ng mga aso. Binitawan niya ako. Isang marahas na tulak. Bumagsak ang aking ulo sa malamig na sahig. Nanatili ako roon. Hindi makaiyak. Ang matinding sakit. Ang titulong asawa. Ang 3 taon ng kirelasyon. Lahat ay nagkawasak dahil sa isang sampal at sa mga salitang iyon. Hindi lang nila ako gustong itapon. Gusto nila akong gawing katulong. Isang walang laman na shell na aapakan bago itapon. Kinabukasan, nagising ako. Masakit ang aking ulo. Ang aking pisngi namamaga at mailimang markang daliri. Hinanap ko ang aking cellphone sa bedside table. Ngunit walang laman ang ibabaw. Kinulit ko ang mga kumot, ang mga drawer. Sa ilalim ng kama, ang aking iPhone, iPad at laptop sa trabaho ay nawala. Walang bakas. Tumakbo ako sa pinto ng kwarto. Lalabas sana ako upang magtanong. Ngunit umikot ang doorknob. Nakakandado. Mula sa labas. Buksan ang pinto. May tao ba dyan? Buksan niyo ako. Malakas kong pinukpok ang pinto. Sumisigaw. Desperado. Nanatiling tahimik ang makapal na pintong kahoy. Mga 15 minuto pagkatapos, narinig ko ang tunog ng susi. Bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Ricardo. Hindi si Manang Rosa. Kundi si Carla. Nakasuot siya ng aking pulang sutlang nightgown. Ang regalo ni Ricardo sa aming anibersaryo. Sa kanyang kamay, isang bungkos ng mga susi. At sa kanyang mukha, isang nagniningning na ngiti. Ngunit ang kanyang tingin ay malamig.
Ah, Maria Elena, gising ka na? Sabi ni Ricardo, malubha kang nagde-depress at minsan ay nagiging agresibo. Kaya kailangan mo ng tahimik na lugar para makabawi. Sabi ng doktor, hindi ka dapat gumamit ng electronic gadgets. Ang mga alon ay hindi maganda sa iyong nerbiyos. Ibalik mo ang telepono ko. Balak niyo akong ikulong. Sumugod ako upang kunin ang mga susi. Ngunit mabilis siyang umurong. Dalawang malalaking lalaki. Nakasuot ng uniforme ng security guard. Lumitaw sa likuran niya. Humaharang sa pinto. Huwag kang magalit, sabi ni Carla, pumalakpak ang kanyang dila. Ang kanyang tinig ay puno ng peking awa. Napakalaking pag-aalala ni Ricardo sa iyo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa bahay. Ah, nga pala, matanda na si Manang Rosa, kaya kaninang umaga ay sinabihan ko siyang magretiro na at bumalik sa probinsya. Mayroon tayong bagong tao. Kaya, magpahinga ka na lang. Naiwan akong nakatayo. Nakatulala. Si Manang Rosa ang tanging tao sa bahay na ito na nagpapahalaga pa sa akin. Na palaging nagtatago ng mainit na pagkain para sa akin. Ngayon, pinutol na nila ang aking huling suporta. Nagsenya si Carla sa mga security guard na isara ang pinto. Ang tunog ng kandado. Parang takip ng kabaong na sumasara. Ako. Bilanggo. Sa sarili kong kwarto, nagising ako. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Ang ulo ko ay umuugong. Ang aking paligid ay dilim. Pilit kong iminulat ang aking mga mata. Nasa isang kwarto ako. Walang bintana. Ang apat na dingding ay lapat ng makapal na foam. Parang isang silid paghihiwalay sa ospital ng mga baliw. Ang matinding amoy ng disinfectant ay tumama sa aking ilong. Hindi pala ako dinala sa ospital. Dinala ako sa basement ng mansyon. Ang dating imbakan ng alak. Ngayon, selda ko na. Click! Bumukas ang pinto. Isang lalaki na may puting bata at maskara ang pumasok. Sinundan ni Ricardo. Doktor, kumusta ang aking asawa? Malungkot ang peking tinig ni Ricardo. Ang pasyente ay nagtamo ng matinding psikolohikal na trauma. Matapos ang pagkabigla ng pagkalaglag. Isang kaso ng psychological pregnancy. Dahil sa matindi niyang pagnanais na maging ina. Delikado na siya ngayon. Kailangan niya ng malalakas na gamot at kumpletong isolation. Psychological pregnancy. Naglakas loob silang sabihing peke ang aking tunay na anak. Gusto kong sumugod sa kanila. Gusto ko silang durugin. Ngunit ang aking mga kamay at paa ay nakatali sa kama. May mga leather strap. Kinuha ng nagpapanggap na doktor ang isang syringe. May berdeng likido. Lumapit siya. Hinaplos ang ugat sa aking braso. Relax lang, maganda. Sa pamamagitan nito, makakalimutan mo ang lahat. Bumaon ang karayom sa aking balat. Matinding sakit. Pumasok ang gamot sa aking katawan. Isang pakiramdam ng pamamanhid ang kumalat sa buong katawan. Lumabo ang aking isip. Bumabagsak ang aking mga talukap. Bago ako tuluyang lamunin ng dilim, narinig ko ang nang-uyam na tawa ni Ricardo. Patuloy mong iniksyonan siya hanggang sa siya ay tuluyang manghina. Pagdating ng panahon para pirmahan ang mga papeles, kailangan ko lang hawakan ang kanyang kamay at ilagay ang kanyang thumb mark. Hay nako, ang tanga talaga ng nanay niya. Kahit patay na, problema pa rin. Ang mga sumunod na araw ay impyerno. Hindi ko na alam kung araw o gabi. Bawat ilang oras, ang nagpapanggap na doktor o si Carla ay bumababa upang bigyan ako ng injection. Alam kong kung magpapatuloy ito, tuluyan akong mababaliw. O unti-unti akong mamamatay sa basement na ito. Kailangan kong manatiling gising. Sa susunod na injection, nang pumasok si Carla, masyado siyang abala sa pagte-text sa kanyang kalaguyo. Habang iniiniksyonan niya ako, sinamantala ko ang pagkakataon.
Tiniis ko ang aking braso. Lumihis ang karayom. Ang bahagi ng gamot ay hindi pumasok sa ugat. Sa halip, lumikha ito ng isang masakit na bukol sa ilalim ng balat. Masakit. Ngunit kaya kong tiisin. Nang umalis siya, buong lakas kong kinuskos ang aking pulso sa matalim na gilid ng metal ng kama. Upang luwagan ang mga strap. Dumaloy ang dugo mula sa aking pulso. Ngunit, nagising ako. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Ang ulo ko ay umuugong. Ang aking paligid ay dilim. Pilit kong iminulat ang aking mga mata. Nasa isang kwarto ako. Walang bintana. Ang apat na dingding ay lapat ng makapal na foam. Parang isang silid paghihiwalay sa ospital ng mga baliw. Ang matinding amoy ng disinfectant ay tumama sa aking ilong. Hindi pala ako dinala sa ospital. Dinala ako sa basement ng mansyon. Ang dating imbakan ng alak. Ngayon, selda ko na. Click! Bumukas ang pinto. Isang lalaki na may puting bata at maskara ang pumasok. Sinundan ni Ricardo. Doktor, kumusta ang aking asawa? Malungkot ang peking tinig ni Ricardo. Ang pasyente ay nagtamo ng matinding psikolohikal na trauma. Matapos ang pagkabigla ng pagkalaglag. Isang kaso ng psychological pregnancy. Dahil sa matindi niyang pagnanais na maging ina. Delikado na siya ngayon. Kailangan niya ng malalakas na gamot at kumpletong isolation. Psychological pregnancy. Naglakas loob silang sabihing peke ang aking tunay na anak. Gusto kong sumugod sa kanila. Gusto ko silang durugin. Ngunit ang aking mga kamay at paa ay nakatali sa kama. May mga leather strap. Kinuha ng nagpapanggap na doktor ang isang syringe. May berdeng likido. Lumapit siya. Hinaplos ang ugat sa aking braso. Relax lang, maganda. Sa pamamagitan nito, makakalimutan mo ang lahat. Bumaon ang karayom sa aking balat. Matinding sakit. Pumasok ang gamot sa aking katawan. Isang pakiramdam ng pamamanhid ang kumalat sa buong katawan. Lumabo ang aking isip. Bumabagsak ang aking mga talukap. Bago ako tuluyang lamunin ng dilim, narinig ko ang nang-uyam na tawa ni Ricardo. Patuloy mong iniksyonan siya hanggang sa siya ay tuluyang manghina. Pagdating ng panahon para pirmahan ang mga papeles, kailangan ko lang hawakan ang kanyang kamay at ilagay ang kanyang thumb mark. Hay nako, ang tanga talaga ng nanay niya. Kahit patay na, problema pa rin. Ang mga sumunod na araw ay impyerno. Hindi ko na alam kung araw o gabi. Bawat ilang oras, ang nagpapanggap na doktor o si Carla ay bumababa upang bigyan ako ng injection. Alam kong kung magpapatuloy ito, tuluyan akong mababaliw. O unti-unti akong mamamatay sa basement na ito. Kailangan kong manatiling gising. Sa susunod na injection, nang pumasok si Carla, masyado siyang abala sa pagdetek sa kanyang kalaguyo. Habang iniiniksyonan niya ako, sinamantala ko ang pagkakataon. Tiniis ko ang aking braso. Lumihis ang karayom. Ang bahagi ng gamot ay hindi pumasok sa ugat. Sa halip, lumikha ito ng isang masakit na bukol sa ilalim ng balat. Masakit. Ngunit kaya kong tiisin. Nang umalis siya, buong lakas kong kinuskos ang aking pulso sa matalim na gilid ng metal ng kama. Upang luwagan ang mga strap. Dumaloy ang dugo mula sa aking pulso. Ngunit hindi ako huminto. Idinura ko ang tabletang pampatulog na pinilit nilang ipainom sa akin. Itinago ko iyon sa ilalim ng kutson. Nang gabing iyon, sa isang bihira at malinaw na sandali. Sa pagitan ng delusyon na dala ng withdrawal ng gamot, ginamit ko ang aking mahaba at maruming kuko. Kinayod ko ang upholstered na dingding. Isinulat ko ang kanilang mga pangalan. Isa-isa. Ricardo Reyes. Carla Santos. Aling Carmen. At nilagyan ko ng krus ang bawat pangalan. Gamit ang dugo mula sa aking mga daliri.
Bawat guhit ay isang sumpa. Kung makakalabas ako dito ng buhay, pagbabayarin ko sila ng libu-libong beses para dito. Catch! Isang kakaibang ingay ang nagmula sa bentilasyon sa kisam. Isang maliit na anino ang pumasok sa butas. At nahulog sa sahig. Hindi ito tao. Ito ay isang daga. Tiningnan ako nito. Ang kanyang pulang mga mata ay nagniningning sa dilim. Tiningnan ko rin siya. At mahina akong tumawa. Sa ilalim ng pusali na ito, kahit isang daga ay mas malaya pa kaysa sa akin. Ngunit sandali. Ang bentilasyon. Nang desperate kong tinitignan ang bentilasyon na hindi ko maabot, biglang bumukas ang pinto ng basement. Isang nakakasilaw na ilaw ang pilit kong sinisilip. Hindi si Ricardo. Hindi si Carla. Hindi rin ang nagpapanggap na doktor. Nakatayo sa pinto. Kahanga-hanga. Isang babae na halos 40. May maikling buhok. Eleganteng itim na suit. Hawak niya ang isang napakamahal na balat ng buhaya na bag si Isabel Reyes. Ang nakatatandang kapatid ni Ricardo. Na nakatira sa London sa loob ng maraming taon. At hindi kailanman bumalik. Ang sister-in-law. Na sa aking alaala ay isang mapait at mapanuring babae. Na nang-uyam sa aking mahirap na pinagmulan noong araw ng aking kasal. Ano itong baliw na bahay na ito? At ang amoy na ito. Parang kulungan ng baboy. Tinakpan ni Isabel ang kanyang ilong. Ang kanyang tinig ay may otoridad. Umalinggaw sa basement. Sa likuran niya, si Ricardo at si Aling Carmen. Maputla. Nakakurukot. Parang manok sa harap ng lobo. Ate, bakit hindi ka nagpasabi na darating ka? Ang plano ko ay nagsisimula ng magbunga. Hindi pa ako nag-iisang araw sa itaas, nagpapanggap na nagpapahinga. Sa silid kainan, naggingit-ngit ang mga ngipin ni Aling Carmen. Pinapanood niya ang walang katapusang telenovela sa telebisyon. Ngunit ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa bawat galaw sa itaas. Kinagabihan, nagdala si Aling Carmen ng isang mangkok ng sabaw kay Carla. Carla, anak, dahil sa pagbubuntis, sigurado akong pagod na pagod ka. Ibinasag ko ang sabaw na ito para sa iyo. Inumin mo para makabawi ka ng lakas. Tuwang-tuwa si Carla. Kinuha niya ito. Salamat po, nanay. Palagi po kayong mabait sa akin. Hindi niya alam, sa sabaw na iyon, hinaluan ni Aling Carmen ng matapang na laxative. Gusto niyang kumpirmahin kung totoo ang pagbubuntis. Pagkalipas ng kalahating oras, nagsimulang umikot ang tiyan ni Carla. Hindi siya humihinto sa pagtakbo sa banyo. Ricardo, tulungan mo ako. Ang anak natin. Sigaw niya mula sa banyo. Si Ricardo, lasing, ay tumakbo papasok. Ang sigaw ni Ricardo ay umalinggaw sa buong bahay. Tumakbo ako sa pinto ng banyo. Ang eksena ay trahiko-komiko. Si Carla ay nakahandusay sa inidoro. At mula sa ilalim ng kanyang nightgown, nahulog ang isang silikon na prosthesis na hugis tiyan ng buntis. Nakalapag ito sa basang sahig. Ang pinakamamahal na tagapagmana ng pamilya ay isang piraso lang ng plastik. Naiwan si Ricardo. Hindi gumagalaw. Tinitignan ang prosthesis. Pagkatapos ay si Carla. Lumapit si Aling Carmen. Dinaganan siya. Hinawakan siya sa buhok. At sinimulang sampalin. Mandurugas. Walang hiya. Paano mo naglakas loob na linlangin ako? Nasaan ang apo ko? Ako, nakasandal sa frame ng pinto, pinapanood ang eksena ng biyenan at manugang na nagbabangayan. May malalim na kasiyahan. Kiete, kiete, kiete. Pumalakpak ako ng dila. Sinabi ko na sa iyo, nanay. Maraming daga sa bahay na ito. Kinain nila ang sanggol. Matapos mabunyag ang lahat, binugbog ni Ricardo si Carla. Ikinulong niya ito sa bodega.
hindi niya agad itinapon sa labas. Masyado siyang abala sa mga nagpapautang. Gusto rin niyang interogahin si Carla upang malaman kung gaano karaming pera ang ninakaw nito at ibinigay sa kanyang kalaguyo. Sa ikatlong araw ng deadline, lumabas si Ricardo upang subukang makakuha ng pautang. Si Aling Carmen ay nakahiga sa kama. Dahil sa shock. Sa bahay, kaming dalawa lang ni Carla. Nakataka si Carla mula sa bodega. Alam kong hindi susuko si Carla. Siya ay sakim. At bago tumakas, susubukan niyang magbigay ng huling suntok. Sinadya kong dumaan sa harap ng kanyang kwarto. Malakas akong nakikipag-usap sa telepono. Na parang nag-iisa lang ako. Mabuti na lang at pinalitan ko kahapon ang kombinasyon ng safe. Kaarawan ni nanay ngayon. Lahat ng ginto at pera na dinala ni Ricardo ay nandoon pa rin. Mamayang gabi, dadalhin ko iyon sa bangko. Pagkasabi ko niyan, bumaba ako sa kusina. Sa pamamagitan ng security camera na muli kong naikabit sa aking cellphone, nakita ko si Carla na lumabas ng kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata, namamaga sa bugbog, ay nagningning nang marinig ang salitang tiginto. Pumasok siya sa aming kwarto. Nasa likod pa rin ng painting ang safe. Tiningnan ko ang screen. At binilang. 3, 2, 1. Inilagay ni Carla ang kaarawan ni Aling Carmen. Umilaw ng berde ang ilaw. Bumukas ang safe. Sa loob, mga bigkis ng 500 pisong, gigi 500, bil sa totoo lang, ang mga bil sa itaas at ibaba lang ang totoo. Ang iba ay ginupit na papel ng pahayagan. Si Carla, baluktot sa tuwa, inilagay ang lahat ng pera sa kanyang bag kasama ang ilang mga alahas na natitira pa sa akin. Bigla. Dumating ang coach ni Ricardo. Mabilis kong inactivate ang smart lock ng pinto ng kwarto mula sa aking cellphone. Ang parehong lock na inilagay niya upang ikulong ako. Click. Tumakbo si Carla sa pinto. Ngunit nakakandado. Nahuli siya sa akto. Pumasok si Ricardo sa bahay. Galit na galit. Dahil hindi siya nakakuha ng pera. Ricardo. Tumakbo ako sa kanya. Nagpapanggap na takot. Magnanakaw. May magnanakaw sa kwarto. Nakita ko siyang nililinlang ang safe. Namula ang mga mata ni Ricardo. Mabilis siyang umakyat sa hagdan. Kinuha ang duplicate key. At binuksan ang pinto. Malinaw ang larawan. Si Carla. Nasa gitna ng kwarto. May bag na puno ng pera at alahas. Maputla na parang multo. Lintek na impakta. Sigaw ni Ricardo. Mag-alaga ka ng uwak at ikaw ay dudukutin ng kanyang mata. Naglakas loob kang nakawin ang pera na kailangan ko para iligtas ang aking buhay. Sumugod siya sa kanya. Parang isang toro. Si Carla, nakita ang kanyang sarili na nawala ng pag-asa, ay hinampas siya ng bag sinubukan niyang tumakas. Ang mga peking bill ay nagsiliparan sa buong kwarto. Bitawan mo ako, walang silbi. Kung ikaw ay mamamatay, hayaan mo akong mabuhay. Sigaw niya. Kinayod ang mukha ni Ricardo. Nagpagulong-gulong silang dalawa sa sahig. Nagpapalo. Nagbato ng pinakamasamang insulto. Ako, mula sa pasilyo, inire-record ang buong eksena gamit ang aking cellphone. Bigla. Kinuha ni Ricardo ang isang mabigat na plorera na bronze. Inangat niya. Puno ng dugo ang kanyang mga mata. Itinuro ang ulo ni Carla. Mamatay ka. Tigil. Sigaw ko. Hindi upang iligtas si Carla, kundi upang pigilan si Ricardo na maging mamamatay tao nang masyadong maaga. Kailangang magpatuloy ang palabas. Kailangan niyang magbayad sa batas. Hindi sa kulungan dahil sa pagpatay ng isang murang kerida. Huminto ang braso ni Ricardo. Lumingo siya. Hinihingal.
Tiningnan ako. At sa mismong sandaling iyon, umalinggaw ang sirena ng pulis sa harap ng bahay. Ngumiti ako. At itinaas ang aking cellphone. Ricardo, Carla, umiti kayo. Live kayo ngayon. At mayroon kayong 10,000, 10,000 tagapakinig. Matapos ang gabing iyon ng live broadcast, ang mansyon na dating ipinagmamalaki ng pamilya Reyes ay naging parang bahay na pinagmumultuhan. Ang nakatayo at malaking bakal na gate, ngayon ay may mansa ng pulang pintura mula sa mga nagpapautang, ay nanatiling sarado. Sa loob, ang hangin ay may amoy ng amag, alak at takot. Dinala si Carla ng gabing iyon. Hindi agad inaresto si Ricardo. Dahil sa kanyang takot, naging sapat siyang mapanlinlang upang hindi ilahad ang kanyang kasabwat. Itinago niya ang trump card na iyon upang makipagnegosasyon para sa kanyang kinabukasan. Ngunit para kay Ricardo, ang mabuhay sa sandaling iyon ay mas masahol pa kaysa sa mamatay. Nakaupo ako sa kwarto, naghihintay. Tulad ng aking inaasahan, 2:00 ng umaga, narinig ko ang kanyang mabigat at nanginginig na yapak. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo. Halos hindi ko siya makilala. Isang kalunos-lunos na anyo. May bigot na ilang araw nang hindi naahitan. Malalim na earbags. Gusot ang damit. Amoy ng murang alak at pawis. Tiningnan niya ako. Wala nang kayabangan. Tanging isang kahabag-habag na pagmamakaawa. Maria Elena, basag ang kanyang tinig. Nanginginig siya. At bigla, lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa kahoy na sahig. Isang tuyon na tunog. Ricardo Reyes. Ang lalaking itinuring ako na basura. Ang nanipa sa akin habang ako ay buntis. Ngayon, nakaluhod sa aking paanan. Mahigpit na hawak ang laylayan ng aking damit. Parang isang nalulunod. Maria Elena, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Iligtas mo ako. Kausapin mo si Isabel. Hilingin mo na bigyan niya ako ng pera. Kung hindi, papatayin ako ng mga maton na iyon. Hanggang bukas na lang ang ibinigay nilang deadline. Umiyak siya. Puno ng sipon at luha ang aking damit. Tiningnan ko siya. May walang hanggang pagkamuhi. Naalala ko ang gabing itinapon niya ako sa bahay. Ang suntok na pumatay sa aking anak. Ang aking awa ay namatay kasama ng aking sanggol. Hilingin mo ang tulong kay Isabel, sabi ko nang may malamig na tinig. Kilala mo ang ate mo, hindi ba? Mas itatapon niya ang pera sa bintana, kaysa ibigay sa isang parasito na tulad mo. Bumalik siya upang iligtas ang pamana ng pamilya, hindi upang iligtas ka. Nag-angat ng tingin si Ricardo. Maputla. Binitawan niya ang aking damit. Desperado. Kung gayon, ano ang gagawin ko? Patay na ako, Maria Elena. Asawa, accountant ka. Sigurado akong mayroon kang naipong pera. Pautangin mo ako. Ipinapangako ko sa kaluluwan ng aking mga magulang na kung makakalabas ako dito, magbabago ako. Ituturing kitang parang reyna. Mga pangako. Sawang-sawa na ako sa kanyang mga pangako. Bumuntong hininga ako. Nagkunwari akong nag-aalangan. Yumuko ako. Inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Wala akong pera. Alam mo bang kontrolado ni Nanay Carmen ang sweldo ko? Ngunit binaba ko ang aking tinig. Lumilikha ng misteryo. May alam ako na paraan. Para makakuha ng maraming pera. At mabilis. Biglang tuwid ang pagkakaluhod ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. May baliw na pag-asa. Paano? Sabihin mo. Gagawin ko ang lahat. Ang mga shares na kumpanya, dahan-dahan kong sabi. Ikaw ang direktor. May-ari ka ng 40%. Maaari mo itong ibenta. May kilala ako sa isang venture capital firm.
na gustong bilhin ang kumpanya. Kung pipirmahan mo ang transfer, nasa account mo na ang pera bukas na bukas din. Nag-alinlangan si Ricardo. Illegal iyon. Kailangan ko ng pag-aproba ng board of directors. Ano pa ang pakialam mo, putol ko? Kahit anong mangyari tapos ka na. O papatayin ka bukas. O susugal ka. Bukod pa rito, ako ang chief accountant. Kaya kong pekehin ang mga libro para takpan ka. Pagkatapos mong bayaran ang iyong mga utang, bibilhin natin ulit. Tiningnan ko siya sa mata. May peking sinseridad. Tumaya ako sa kanyang takot at kasakiman. Sige, sa wakas ay sabi niya. Nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit desidido. Gawin mo. Nagtitiwala ako sa iyo, Maria Elena. Umiti ako. Isang matamis na ngiti na nagtatago ng patalim. Mabuti. Maligo ka at magpahinga. Bukas ng umaga, pupunta tayo ng maaga sa kumpanya. Kinabukasan, ang kalangitan sa Maynila ay kulay abo. Si Ricardo, sa kanyang pinakamagandang damit, ay pilit itinatago ang kanyang kaba. Pumunta kami sa boardroom ng kumpanya. Walang laman, maliban sa isang grupo ng mga tao na nakatalikod sa amin. At ang mga investors. Bulong ni Ricardo. Mga abogado nila iyan. Naghihintay silang pumirma ka para ilipat ang pera. Umupo ka at pumirma. Si Ricardo, bulag sa kasakiman at takot, ay pumirma nang hindi nagbabasa. Ayan na. At ang pera? Pera. Tumayo ako. Ikinonekta ko ang e-tip drive sa projector. Wala nang pera. Ngunit mayroon kang farewell ticket. Nagliwanag ang screen. Bank statements. Mga pag-uusap ni Ricardo at Carla na nagpaplano ng pagnanakaw. At sa huli, ang video niya na pumipirma ng mapanlinlang na kontrata ilang minuto lang ang nakalipas. Tumayo si Ricardo. Maputla. Ano ito? Maria Elena, ano ang ginawa mo? Ang mga taong nakatalikod ay lumingo. Sila ang board of directors. At sa gitna, may malamig na ngiti si Isabel. Gulat, kapatid. Isabel, anong ginagawa mo dito? Nanginginig na sabi ni Ricardo. Umurong. Bumalik ako upang tingnan kung paano mo ibinibenta ang pinaghirapan ng ating mga magulang. Bumalik ako upang ipadala ka sa kulungan. Upang linisin ang kumpanya na ito. Tiningnan ako ni Ricardo. Naiintindihan niya ang lahat. Lintek na ahas. Niloko mo ako. Kinuha niya ang isang letter opener. Sumugod sa akin. Naiwan akong nakatayo. Hinihintay siya. Boom! Bumukas ng malakas ang pinto. Tigil! Pulis! Bitawan ang sandata. 4 na ahente ang umaksyon. Agad siyang pinigilan. Ang tunog ng mga posas na sumasara. Ito ang pinakamatamis na musika na narinig ko. Ito ang tunog ng hustisya. Ricardo Reyes, arestado ka dahil sa maling paggamit ng pondo, pandaraya, tax fraud, at pagtatangkang manakit. Isang bitag. Ang asawa ko ang naglagay ng bitag sa akin. Maria Elena, isa kang demonyo. Papatayin kita. Sigaw niya habang siya ay inilalabas. Lumapit ako. Inihagis ko sa kanya ang divorce papers na pinirmahan ko 3 taon na ang nakalipas. Pirmahan mo. Ito ang huling awa ko. Kung hindi, sasabihin ko sa lahat ang sikreto ng iyong kawalan ng lakas. Kaya pala palagi mo akong sinisisi, hindi ba? Napipi si Ricardo. Sa kahihiyan. Mahina siyang tumango. Sinindihan ko ang aking cellphone. Para sa huling live broadcast. Hello sa lahat. Tapos na ang palabas. Nahuli na ang kontrabida. Salamat sa pagsubaybay sa aking paglalakbay. Huwag kailanman mananahimik sa harap ng kasamaan.
Sa labas, nagsimulang umulan. Hinayaan ko na ako ay mabasa ng ulan. Hinuhugasan ang makeup, ang dumi, ang sakit ng 3 taon. Ang aking puso ay sa wakas ay kalmado. Malaya na ako. 3 taon ang lumipas. Sa isang maaraw na hapon sa Maynila, nasa opisina ako, nakaupo sa likod ng isang desk na may nakasulat sa plaka, Maria Elena Cruz, Director, Girasol Foundation for Women's Empowerment. Mula sa aking mana, nagtayo ako ng kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, tulad ko. May kumatok sa pinto. Si Isabel, dala ang isang bungkos ng sunflowers. Maligayang bati, sister-in-law, Anya, nalampasan mo ang aking mga inaasahan. Salamat, Isabel, sagot ko. Kung wala ka, marahil ay nasa basement pa rin ako. Nag-usap kami tungkol sa trabaho, sa hinaharap. Walang sinuman ang nagbanggit kay Ricardo. Nang hapong iyon, nagmaneho ako patungo sa isang maliit na monastery sa kabundukan. Nag-alay ako ng insenso sa isang maliit na lapida na walang pangalan, tanging nakasulat lang ay ang minamahal na anak ni nanay. Ibinulong ko na ako'y maayos, malakas, at tumutulong sa ibang mga ina upang walang ibang bata ang magdusa sa kapalaran ng aking anghel. Nang lumabas ako, ang sikat ng araw ay bumabalot sa lahat ng ginto. Si Attorney Miguel Morales, ang abogado na tumulong sa akin at matyagang naghintay na gumaling ang aking puso, ay nasa tabi ng aking kotse. Hindi siya nagsalita, inabutan lang niya ako ng panyo nang makita ang basa kong mga mata. Kapag handa ka na, aalis na tayo. Si nanay ko ay nagluto ng sinigang na isda. Sabi niya, hindi raw kasing sarap kung wala ka. Tiningnan ko siya, pagkatapos ay tumingin sa kalangitan. Ang nakaraan ay isang peklat na hindi kailanman nawawala. Ngunit ito ay nagpapaalala sa akin na ako ay lumaban. Nagdusa. At nagtagumpay ng may pagmamalaki. Ngumiti ako. At hinawakan ang kanyang mainit na kamay. Umuwi na tayo. Umalis ang kotse, iniwan ang monastery at ang sakit sa likod. Sa unahan, isang bukas na daan. Puno ng sikat ng araw at pag-asa. Natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi isang bagay na ibinibigay sa iyo, kundi isang kastilyo na iyong itinatayo gamit ang mga guho ng iyong nakaraan. At ako, si Maria Elena Cruz, ay sa wakas ang reyna ng sarili kong kastilyo. 3 taon ang lumipas. Sa isang maaraw na hapon sa Maynila, nasa opisina ako. Nakaupo sa likod ng isang desk. May nakasulat sa plaka, Maria Elena Cruz, Director, Girasol Foundation for Women's Empowerment. Mula sa aking mana, nagtayo ako ng kanlungan. Para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Tulad ko. May kumatok sa pinto. Si Isabel. Dala ang isang bungkos ng sunflowers. Maligayang bati, sister-in-law, Anya. Nalampasan mo ang aking mga inaasahan. Salamat, Isabel, sagot ko. Kung wala ka, marahil ay nasa basement pa rin ako. Nag-usap kami. Tungkol sa trabaho. Sa hinaharap. Walang sinuman ang nagbanggit kay Ricardo. Nang hapong iyon, nagmaneho ako. Patungo sa isang maliit na monastery sa kabundukan. Nag-alay ako ng insenso. Sa isang maliit na lapida na walang pangalan. Tanging nakasulat lang ay ang minamahal na anak ni nanay. Ibinulong ko na ako'y maayos, malakas, at tumutulong sa ibang mga nanay. Para wala nang ibang bata ang magdusa sa kapalaran ng aking anghel. Nang lumabas ako, ang sikat ng araw ay bumabalot sa lahat ng ginto. Si Attorney Miguel Morales, ang abogado na tumulong sa akin. At matyagang naghintay na gumaling ang aking puso. Nasa tabi ng aking kotse. Hindi siya nagsalita. Inabutan lang niya ako ng panyo. Nang makita ang basa kong mga mata. Kapag handa ka na, aalis na tayo. Si nanay ko ay nagluto ng sinigang na isda.
Sabi niya, hindi raw kasing sarap kung wala ka. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ay tumingin sa kalangitan. Ang nakaraan ay isang peklat na hindi kailanman nawawala. Ngunit ito ay nagpapaalala sa akin na ako'y lumaban, nagdusa, at nagtagumpay ng may pagmamalaki. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang mainit na kamay. Umuwi na tayo. Umalis ang kotse. Iniwan ang monastery at ang sakit sa likod. Sa unahan, isang bukas na daan. Puno ng sikat ng araw. At pag-asa. Natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi isang bagay na ibinibigay sa iyo, kundi isang kastilyo na iyong itinatayo gamit ang mga guho ng iyong nakaraan. At ako, si Maria Elena Cruz, ay sa wakas ang reyna ng sarili kong kastilyo. Ang kwento ni Maria Elena Cruz ay nagtatapos dito. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon niya? May gagawin ba kayong kakaiba kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isa ninyong mensahe. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagpaantig sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi ito sa taong pinaniniwalaan ninyong maaantig din. At mag-subscribe sa channel ang Tahimik na Ganti, para hindi ninyo mapalampas ang susunod pang mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. At baka, sa susunod kayo na ang maging boses ng katotohanan.